Sige po naman yun. Kami daghanan na mag-laptop. Duty ni Manisa kayo? Sa oras. Yeah. Okay na job, live mo tayo ba? Ayun. Makita, ikaw lang i-share na ko sa imo or makita naman na imo? Lahat naman na nag-Korean na buong movie na ba ko karoon? Nag-Philippine ko. Nag-Korean movie ko karoon. Ay, willing nga ba? Ano ba? There are a million different places we could be tonight where the feeling's not right and we can't see the light, but we would never go anywhere that would compromise us. The world that we live in doesn't seem to ever realize we do the things we do because we see through different eyes, and we don't think twice and there's choice before us. If you feel like all you say is no, don't let go. And when we say no, we say yes, yes, yes to happiness, and then we say yes to freedom and yes to hope, yes to everything good that we know. Because we're trying hard to do what's right, means we're gonna have that much more fun tonight. We only wanna be Kayo'y nakikinig sa Layahona Radio. Huwag kalimutang i-follow ang ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Layahona Radio, tunog lokal. Tunog lokal. Rest from your worries if I give us hope. Wala yan ang pinakagwapa. When hope encircled in the arms of heaven's love, with grateful heart I walk the path. I'm feeling when it hurts. Early Sunday morning Layahona Radio, tunog lokal. Tunog lokal. Tignan ako sa Darwin, IPM, ina ko Darwin na IPM, personal jewel, storya mo. Wala ko nung dito may mag- Sisters, Darwin Elders, at kayo ay nakikinig sa Layahona Radio, tunog lokal. Tara. Hi brothers and sisters, ako po si Daniel Alia Langzon from Tiboli Branch, Marbel District. Kayo po ay nakikinig sa Layahona Radio, tunog lokal. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa ating usapang RM. Siyempre, kasama niyo rin po si DJ sa ating special guest po ngayon. Walang iba kundi po si Sister Bahian. Hello, good evening Sister Bahian. Kumusta? Hello, Brother Joas. May gabi. Oh, yun. So, may gabi, no? Sa ating mga manonood ngayon. Baka marami kang gustong i-shoutout ngayon sa itong mga amigo-amiga ngayon. All over the world sa ating mga viewers. Sige, so shout out na po first ang akong husband na minaw siya karon, naglawig siya dito sa na-ocean sa Canada. Andyan ka na naman, pasuyap-suyap sa... Hi, Papa! Oh, shout out sa ating bigati na amigo si Brother Amon. Ayan, no? So sa ating mga brothers and sisters, no, kalala niyo po si Sister Jubilin, Bahian po, no? Siyempre, ka-work po kami nito, and then also, kababata, no? So, bata pa kita, Jubilin, seminaryan. Pero ang pinaka-top implementin na mas memorize, kinigid si Jubilin. Si Bishop Dala. Ay, si Bishop Dala Butir. Andyan ka. Oh, biga. Pero Yari ka! Pero musik sa mga pinakagahi, brothers and sisters, na mga seminaryan dati. Oh, together with our teachers, no? Si Bernard, Manong Bernard, bigatin. Iba yun mag-motivate, no? Lahat kami nakapag-serve, no? Sa line-up ni, nakapag-serve kami ng mission. Siyempre, ito na yung mga return missionary, usapang RM. Pag-usapan natin ngayon, yung experience ni Sister Bahian. Saan mission ka ulit sa? Sa Philippine Cebu Mission. The best mission. The best mission, no? So, the best mission, no? Sa Cebu Mission. So, ngayon, Sister
bahian. Share with us your experience na hindi mo makakalimutan kasi lahat ng experience the best yan. Sa mission, hindi natin maano yan, pero pwede mong i-share sa atin ngayon yung the best experience. Sige, so duha akong Oh, yan, i-share mo mas maaari. ano gid siya, teaching appointments ba? Kanang pinaagi sa pagpalo sa spirit na among na tubag or among na share kung unsa man ang need sa among gituduan that time. So, isa siya katatay first no sa Midilin. Nag-teach me sa iya about 10 commandments. So, ang iya din concern adto kay about na siya previous na history nga naka siya take away siya. So, mo din siyang gitabangan, once nga nagpahelp kami sa ward, branch president dito. So, kanang bangge ba, event akong kumpay na ito matay kay kuan pa, kanang first pwede akong kumpay na. So, na na-feel niya, na-appreciate niya ang work sa spirit lang. Kanang kung ato rin yung workout na mag-obey lang sa commandment, mag-obey sa mission rules, then ang spirit matabang sa ako, mahimok naman siya ang work sa Ginoo na guided din sa mga teaching. Grabe yung experience na dapat siya sa patay. So magdugay pa itong di ko sure, last mo na nakapalo sa iya ato kay at least December siya pero dugay pa ito siya na baptize. So, baptize siya sa night process yung ginawa niya. Night process pero wala ko follow up if kanang na dayon ko baptism. Pero na ano dito siya kanang simbahan dito siya. Sabi no? Iba, grabe to yung experience na ito, kanang commitment na ito. Hindi basta-basta. Pero nakulong siya, no? Wala. Okay. Mauto yan. Pero mauto nga. Na wala din siya na nabaptize, di ba? Naagos siya. Process of repentance. So, kinahanglan to, tubangan ng consequence. Pero yung during sa pag-teach nyo, accept siya sa lahat ng teaching. Oo. As in, more good yung bikil, anak. Then, ang ako appointment kaya, first teaching appointment na mga makatugid ako na share dito sa iya, which is maupod yun, wala ko siya kayo balunga ka na inadtugid ka takot ka iya sala, kay yes, siya. So, escape siya. Ato sa mga commitment, kato na panahon murag, kato siguro, kung nabunya, pero wala kayo balita na nabunya dyan. Wala. Pero ang akong last nga balita sa iya ha, bulang nga ko siya, so di ko sure nawala na ba siya, kuwan, ka nang simbahan dyan siya, dito sa Midilin na branch. So, okay ka na-experience. Pero during that time, sister, what did you learn during that time sa ato na struggling? Lisod ito kanang killing no na mga pangitabon. So sa imo ato sa kay possible na gihatag nimo sa ato na ma-encourage siya na mag-church. Anong commitment niyo na iniwan sa kanya during that time? So ang commitment naman share sa iya to dayon kay kanang include na mga need yun lang repent. Then process of repentance, diba? Ato daghan to process, so dili na to to keep the commandments. Isa ang pagsimba, which is mo yung buhaton layo, bigyan mo na bukid mo gudilin, pero simba siya. Okay no. Pero kung gigit siya nagsimba gid siya no, si brother no. Ayos din no, yung process niya sa kanyang repentance. So, grabe ito na experience yun. Kung ako siguro ato, ala, masin mo, yung siguro ko, magtawag na police press. Sana all. Yari ka! Okay ba? Dili nga ako, dili wala ko niya na-realize before inadto ka, nakupo niya,
Sala. Magiba. Lak. Wala man. Ang kuya ko kung unsa opinion ng Amerikana ta? Dili man. Maginara ba yung science? Patamingan to na Amerikano. Elder, baka one time. Yari ka! Pero at least no, during that time, simba na siya. So part of repentance. Pero wala ko na idea talaga kay brother na ano siya. So which is good, no? Sana siya. Wala ko na experience na job. Ako na experience na good is mga kawatan lang yun. Nakoy part sa mission sa Quezon City is mga kawatan ako matudluan. Kawatan gito ka na, hindi kawatan na ako maluwas ba ako. Matatanggan kaya ako sa langit. So sa iba is pinakatat talaga na uy, marami tayong viewers ngayon. Oh, ayan, watching from Philippines, LDSRM, Brother Imperial. Uy, good evening. Mamaya po, tatanungin natin si Sister Jubilin kasi napinyagan kayo is 1999. Tatanungin natin si Sister Jubilin kung paano napunta yung Saluta family sa pagiging LDS. Mamaya po, tatanungin natin siya sa pagbabalik ng usapan nga rin kasama sa DJ Jess. Kayo'y nakikinig sa Layahona Radio. Huwag kalimutang i-follow ang ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Niabot na 20 ganun. Layahona Radio, tunog lokal. Tunog lokal. I heard my name crossing Find rest from your worries you find. Give us hope when hope is gone. Encircled in the arms of heaven's love, with grateful heart I walk the path. I'm feeling when it hurts. Early Sunday morning, Layahona Radio, tunog lokal. Tunog lokal. Masya sana. Hindi ta mag-touch itong mute. Okay naman. Ano na punta? Ay, preferred ba ni? Wala kung nagkuhan ko kung sa'yo. Oh, ang question natin is, paano pumasok yung Saluta family sa LDS? Ang sa istorya. What preferred ba kayo? I don't know if I have got it in me to be everything you say I am. Don't know if I have got the energy to finish up this journey I began. Some things I just can't explain, like how you love me anyway, and I do so much every day to hurt you. But you have been like my star, guiding me from where you are. Nobody can love me quite like you do. I will take this step by step, focus on my why, so I can climb this mountain. Look back at all the distance I get. You just need me to try, you'll be there by my side. Often I forget that I am not alone. You are there for me in every moment, helping me to soften up this heart of stone, and open up when I just feel like closing. Some things I just can't explain, like how you take away my pain, and how you love me when I'm so imperfect. But you have been like my own star, guiding me from where you are. And when the road gets hard, just say it's worth it. I will take this step by step, focus on my why, so I can climb this mountain. Look back at all the distance I get. You just need me to try, you'll be there by my side. Nobody can love me, nobody can love me, nobody can love me quite like you do. Nobody can love me, nobody can love me, nobody can love me quite like you do. I will take this step by step, focus on my why, so I can climb this mountain.
really need to try. You'll be there by my side. You'll be there by my side. Nobody, 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 nobody loves me like you do. Nobody, nobody, nobody loves me like you. Kayo'y nakikinig sa Layahona Radio. Huwag kalimutang i-follow ang ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Kayo pa rin po ay nakikinig at nanonood sa Usapang RM sa Layahona Radio. Kasama niyo pa rin po si DJ Jazz, ang ating special guest mo ngayon. Walang iba po si Sister Bahian. Now, back to the question. History sa Saluta, kung paano kayo na-convert dito sa simbahan. Anong kwento doon? Sige, so, akong papa, na siya tig-agaw, na, ako na siya, si Sister Elsa Wong. Wala siya ka na, iyang husband before kay CS coordinator diri sa Cagayan. So, before pa sa 1999, nag-aanak ako siya sa mga, pero ako pa lang kung kanang bali, kung mag-extend doon ka ng schedule, appointment ng missionaries, dili siya mong ba sa unahan, before 1999. Pero time na namo naman, si Papa ready na bali siya nga maminaw, kay nagtuloy-tuloy na bali. Do ang Papa tumatang kay na pa siya, kainom pa siya, sigarilyo, ito itong ininay, wala. And then ako po sa una, akong ganahan po na kanang teaching ba sa gospel kay pag-share sa missionaries about plan of salvation kay ako sa una mumatak ko kanang bata pa ko mumatak ko elementary days matak ko nga ka na ginawa pa kung mama o papa kay madro ko bang doon kasi life after death anak ba then pag umanad to wala lang imot din kay malo ko madlo ko baba na dahil wala ko balo asa na din padulong may nana ba nanay kahadlok pero katong time nga naka-share ang missionaries about plan of salvation nakaano gid ko kanang na feel na ko nga lang kanang natubag ang akong yearnings o questions ako lang gikip sa akong self sa dugay na time so kana siya kanang na feel gid nako nga tinuod ang church and even kanang naka-try na magpupug attend sa mga other na kanang denominations din ako mag-mention attend local activities other religions or something lahi ra jud sa church ang pag-fellowship ang pag-conduct sa sacrament sa Sunday school kay kanang nagiging freedom pud na during sa class na kay freedom ako tanak may question na makaparticipate po in a way makalearn ka og sa mga experience sa uban o makashare po sa experience okay no so katong mga missionary ato during the time job no thank you sa mag-share unsa to sa mga elder or sisters? Sisters. Si Sister Naknak o si Sister Reyes. You know, shout out sa ating mga sister missionary na mga buutan kayo, no? Kaya sa inyo ay na-convert niyo po yung Saluta family. Buong family kayo nun, nabinyagan, di ba? Oo. Kami tanan. Except na si Joseph. Si Joseph, si Joseph, below 8 years old pa man. Oh, okay. 6 pa siya. So that was year, yung baptism date niyo is? 1999. Sorry, January 2 or 3 nalagyan mga January. So no, ayos no. So na-build yung family niyo na nabuo kayo sabay na nabinyagan. So kasi si Joseph, hindi pa siya ano. So ayos no yung Saluta family. So during that time consistent na nagsisimba na kayo. And consistent na dayon. So ayun no. So blessed talaga no. Yan talaga po brothers and sisters ang power ng missionary po. So pero during that time na hindi referral kayo, di ba? Pero hindi pa kayo ikaw Job, hindi ka nakamit ng missionary
during that time na pumaka to kung diya sa area? Kung saan ka area nyo diya? Wala po naka-try. Basin silang mama o papa eskwela. Okay, no? Oh. So, basin silang mama o papa kaya naka-share man si papa nga. Wala daw siya gatungha ka na kung mag-set lagi o appointment. So, wala. Katuragid sila. Pero na mga nakita ng makanintag. Pero wala nga nakastorya gid ko. Sa missionaries. First time balito nga nakastorya ko sa missionaries. Katong pag-visit gid sa missionaries. Okay. So, akala ko, ako kung nibawaan ba na inibisita dito member, baka may nagbumisita doon na member. Halimbawa, mga rantilya, matagal na rin yan, di ba? Pero wala. Wala talaga, Aya na katong pag tudlo sa mga missionaries nga nagbunyag. Saka na sila na simula doon. Sa amua. Nag-visit na sa mga community nga na-enjoy kayo. Kasi during the time, Abarientos, Bishop Abarientos. So, wala pa talaga, no? So, talaga, yun talaga yung power referral. Yun talaga. Yun yung pinaka-importante. sa amin naman po may mga experience po na nasa una sa mission referral. Nabunyagan niya po. Grabe ka power referral. Ang nakaganda po kasi sa referral is parang reading na eh. Lalo na. Pero sa inyo, ready na ba nun? Yung nirefer ko? O parang may natatagalan din? Previous nga pag-refer same na gyapon nga person si Auntie Elsa ang nag-refer pero siguro wala dili pa ready gyud sigurado si Papa adto inana moto nga siguro kanang wala pa gyud mi na tuduan nila kay di man mo mututol si Papa sa appointment bang so so siguro akong mano is we should keep on gyapon kana sharing gyapon mag-refer gyapon ta sa missionaries kay wala ta kabalo anak nga time bisan anak previously wala pa sila na dili pa sila ready pero eventually mabot na gyapon ang time nga para sa among ready ra gyapon sila so maminaw yun talaga yung pinaka-importante. So napakagandang usapan po natin brothers and sisters, no? Sa ating mga brothers and sisters na nanonood po ngayon, paki-like at share po sa ating live streaming po ngayon. No? Mapapanood niyo po yung Usapang RM sa ating YouTube channel. I-search nyo po, Liahona Radio YouTube channel. So, mamaya po sa ating pagbabalik, pag-usapan po natin, yun, kumain na daw yung anak ko. Ayos, Mamaya pag-usapan po natin yung pinaka-special day, no? Kasi sa mission, yung mission kasi, meron tayong plano. So, mamaya, pag-usapan natin yung plan ni Sister Jubilin bago siya umuwi sa kanyang mission. Ano kayo yung part ng plan niya? Gusto ba niyang magpakasal kaagad? Gusto niyo bang magmahal muna? Magpakasal? Mamaya pag-usapan ko natin yan sa pagbalik po ng Usapang RM. Fear is not new. The disciples of Jesus Christ out on the Sea of Galilee feared the wind and the waves in the dark of the night. As his disciples today, we too have fears. Widows fear going forward alone. Teenagers fear not being accepted. Grade schoolers fear the first day of school. University students fear getting back a test. We feel failure, rejection, disappointment, and the unknown. The world will always be scary. There's always opposition in all things. And there's definitely things that are ugly, but where I find peace is the Savior. We fear not being chosen. We fear being chosen. We fear not being good enough. We fear the Lord has no blessings for us. We fear change, and our fears can escalate to terror. Everyone has to face whatever challenges that come into our life. So we need not be hopeless. We can exercise belief that through the gospel, there is a better future for us. The Lord knew that at times we would feel fear. I have been there, and so have you, which is why the scriptures are replete with the Lord's counsel. Be of good cheer, and do not fear. Look unto me in every thought. Doubt not, fear not.
Fear ultimately is the unknown. When we have those times where we're scared or where we don't know what's going on, that's what prayer's about. That's why He gave us the Holy Ghost, so that we don't have to feel alone, so that we can always have that peace and that comfort and that reassurance. How is fear dispelled? First, stand in holy places. When we stand in holy places, our righteous homes, our dedicated chapels, the consecrated temples, we feel the Spirit of the Lord with us. When we stand in holy places, we can feel God's love, and perfect love casteth out all fear. The Savior helps me so much in dealing with fear, and I turn to Him all the time. Even though it's a crazy, scary world, we have nothing to fear because we have Heavenly Father by our side. He is fully in control. The next promise is, be not troubled. No matter how much wickedness and chaos fills the earth, we are promised by our daily faithfulness in Jesus Christ the peace of God which passeth all understanding. Prayer is a source of help that God extends to us. Because of our mortal condition, there's a limitation sometimes to face certain crises. But if we believe in God and His mercy and His love for us, He has revealed to us that prayer is a channel for us to seek additional help. The last point, trust the Lord in His promises. I know that all His promises will be fulfilled. I know it as firmly as I stand here before you. If we actively trust in the Lord and His ways, if we are engaged in His work, we will not fear the trends of the world or be troubled by them. I plead with you to set aside worldly influences and pressures and seek spirituality in your daily life. Love what the Lord loves, which includes His commandments, His holy houses, our sacred covenants with Him, the sacrament each Sabbath day, our communication through prayer, and you will not be troubled. Kayo'y nakikinig sa Layahona Radio. Huwag kalimutang i-follow ang ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Brothers and sisters, we are back in Usapang RM. Siyempre kasama niyo pa rin po si DJ Jazz, ang ating bisita po ngayon. Sister Baian na pinakagwapa po no, dito sa Lapasan Ward. Walay pabor-pabor po yan, brothers and sisters. Ayaw, di ma! Alright, so ngayon po, brothers and sisters, sa pagbabalik natin na tanong, kasi sa mission ni mo, sister, is Cebu, diba? During the time, Cebu mission. Unsay mga struggling dito sa Cebu na pwede mo may share na kanang itong unsay target niyo dito, OYM or NACI or ano ba kayo, referral base, or anong target ng mission niyo during that time? Tracting ba, OYM, or ano yung mga technique niyo dyan to find? Tanan. Mo ginanyo kan? Kanang mag-set mi og goal na dapat maka kanang storya as many kanang as many people as we can sa pag-travel na mo, pag magsakay, maglakaw ana, and then apil gyapon kanang mag-invite gyapon mi og referral. Invite referral gyapon. Gaas gyapon mi og referral. Kay effective man gud, mas effective gud ang referral no. And then kana nga everyday amo din siyang gina-evaluate na para kung na-reach ba na mo siya nga kanang diba, every week send me og statistics. So mas daghan mi og kasturya, mas daghan na opportunity nga makatudto. Okay no, so lahi dito sa momong god is ano gyapon pero pira ka main of ano talaga namin doon is yung OYM, grabe talaga. Pero yung referral, pero makibawaan mo ginato no, medyo lisod gid makatagitag referral gid. Labi na gid sa akong panahon ko karon na nako na ta. Lisod gid kayo yung i-prepare natin yung referral. So anyway, so ngayon pauwi na. Lagyan natin na 1 month na lang pauwi na sa mission. What are the ano yung kasi di ba sa mission natin ginapasulat nga unsa no 6 months gikan karon or 1 year gikan karon yung plans mo. So, pwede mo bang isingit nga na i-share mo sa amin yung
Pwede namang kahit isang plan lang. Isa sa mga plan mo sa pag-uwi mo sa mission na pwede mo i-share. Kuan kanang, di ba? Ako mong kay sa katong young women pa ko ba? Oh, okay. Ako giset nga gipangsulat na ko ba nga kanang unsa akong buhaton gyud sa akong life. Okay. So, akong gisulat, ako na i-share. Sige. Nga mahimo kong seminary graduate, institute graduate, mahuman ako akong course. Okay. Finish my professions, serve a full-time, then married in the temple. So, like, katong pag-graduate sa seminary, humana. Then, since 21 years old, ang babae, so, 20 years old, na humana naman ko sa akong studies atong a time, then, man ako full-time mission. Akong gi-workout good pag uli kay ang pag find of job. Find of job. First Monday sa pag-uli gid nako. Na ako printed na kung resume kay nag-adto na gyud ko mga establishment Okay, then at the same time nag-enroll pud kog institute katong time nga kana nga kay May man to, so in timing po. Masa to, May? May 13, 2010. Uy, tagal na rin, no? Tagal na rin na. 2010. So, gusto man po na ako makagraduate sa institute. Okay. Then, while waiting, prepare ng pugwad to nga, kanang, sana, dito prepare magbinyo. Kanang prepare og, ayaw, di ma! Accept og, kanang, sutor kay, one man, naman akong mission, naman akong square na. So, in preparation, sana ko pagka-minyo sa temple kung wala po ko'y mauyab, inana. So, kana, akong ato ko institute, then find work, so eventually naka-work na po ko. So, kana, ako ogwan po, kana sa church, nag-serve sa church, lagay mo kong yung women teacher. So, lang, church, work. So, yung main target mo talaga is, your plan is, pag-uwi mo is to find a job. Yun talaga yung find a job. So, yun yung pinaka-importante. So, hindi ka naman siguro nahirapan sa find a job na yun. Pero I think nakakuha ka ng trabaho nun eh. Kasi ako, nakauwi na rin ako nun. Pero I think nakakuha ka ng trabaho ka agad nun. Mga 1 month. Yun nga yun. Yun nga yung ano ko eh. Pero ako nun, parang struggling pa ako sa trabaho. So, Jubilan, ang bilis nakakuha ng trabaho. Ayaw, di ma! So, yun yung target mo. Akala ko kaina yung na part sa plan mo is magkaroon na makakuha ng trabaho tapos musugot sa tanan mong uyab. Ayaw, di ma! Walay nang uyab. Wala pa na during that time kasi ganyan kasi yan. Kasi kapag uwi yung sister, maliwanag masyado. Yun yung anak ko eh. Kasi sa akin, pag naging RM ako tapos may paut. Naalala ko yung pag-uwi ni kaibigan mo yun eh. Si Fury May, yun. Sister Fury. Nako, ang liwanag nito. Sabi ko, kung liligawan naman to, nako, masasagot ka yata nito. Ayaw, di ba? Ang liwanag talaga. Iba yung sisters kasi, pag uwi mo, tapos ikaw RM, 1 year ka na. 1 year na ako nun eh. Kita ko, liwanag talaga ng mga sisters. Meron pa akong nakita doon sa kabilang CDO Central ba yun? Kita mo, ang liwanag talaga. So, expectation talaga ng mga brethren during that time, pag uwi mo, yung liwanag eh. Parang, busog to na nila. Pero bisan man, gapon sa mga RM na kanang, sana mga brethren, mas good, liwanag, magyapon, mga RM. Nalagyan pa liwanag? Ayaw, di ba? Sana, may liwanag din pa. Akala, madilim kami. Ayaw, di ba? Sana, Usapan namin. Kasi parang takot siguro during that time. Meron talagang iba talaga yung continence. So parang sa Nigbulabuga, parang focus pa to sa kanyang plan. So dito muna tayo sa gilid muna. Ayaw, di ba? So iba din yun, no? Yung plan ni Sister Jubilin is, pero akong pangutana, Job, yung tanong ko is, ito yung basic talaga na tinatanong ko eh. Did you nalagay mo sa isip mo na kailangan talagang RM yung mapangasawa mo or kailangan kahit hindi RM? Nalagay mo yun sa ano mo? RM. RM talaga, yun. Kasi sa pagkakaintindi ko, di ba? Sa mga brothers, it is required, it is a commandment. Oo. So, syempre, pag
magkaanak po kami. So, how can we encourage our sons to serve a mission if the patriarch, the father in the family did not serve? Oh, tama din naman, oh. So yung ano ni Jovelyn, no? Yung kanyang insight during that time sa pag-mission niya, pag-uwi niya, is RM talaga, oh. Good. Sa akin talaga during that time, RM gito kung ginapan. Pero ana po ko, pero kung kinsa magaling mapil ani karon, RM or dili. Yun yung kunin ko na dapat kasi yung sister naghihintay lang yan. Even sa ako kanang dili man pasabot na kanang murag kung si Jab kanang dili na ko ikuan nga dapat RM po dang imong kuan. Okay. Kay dili man ako man sa mga kanang mga sisters, no? Ang sisters are welcome to serve pero dili gyud para sa mga kanang brethren no? Kuan kanang commandment gyud. It's a training ground magyapon kay you will become future leaders. Ikaw leader ba sa church? Husband ana so kanang inana kinahanglan sa brethren dapat mag-serve then kung sa sisters okay lang pero welcome gyapon lagi no. So talaga brothers and sisters, so depende talaga yan sa situation, no. So sa ako so, yung pag-uwi ko is yung insight ko as hindi naman natin sinasabi brothers and sisters, no, na pan po na itawag na tugbayot, no. Ayaw diba? Yung sa akin talaga as return missionary, yung pinipili ko talaga during that time is mas maganda talaga yung RN talaga during that time. Pero alam mo pagdating ng panahon parang naiba yung ano talaga yung tune ba. Oo. Pero blessed talaga, no, na kahit hindi RM yung napangasawa, maganda rin. Sobrang ganda rin ang asawa ko. Sister Vanessa, shoutout ko. Ayaw diba? Sana Yari ka! Sige. So now, meron akong picture dito na ano eh. Ayun, no? Ito na. So, itong tao na ito is dumating siya sa buhay mo. Si brother. 2012. Amon, 2012 na. So, will you share, i-share mo naman kahit yung konting pakilig moment natin kung paano nagkaroon ng Amon sa buhay mo. Thank you. Dili jud na kanang ang pag-start mo gyud sa among friendship kay institute even before pa sa pag-serve na mission. Friend naman gyud mi sa institute classmate mi. And at the same time schoolmate with me sa Xavier. Okay. Before. So sa una hello lang wala gyud kuan even siya wala pud siya. Wala pa. Wala gyud. Wala pa. Wala kuan friendship lang gyud pure friendship. Then nagkita mi pag uli niya mga January 2012 after to siya sa Sendong. Then pagkakita niya nakita siya sa akong number then sige na dahil mig-uban. Okay, oo. But first yun to akong feeling ko siya as in friend ra gyud. Sige siya og kanang kuan gyud siya focus kay siya ano gusto niya nga ako dayang mahimo. Gusto niya mahimo ko eternal companion. Tapos friend gyud akong feeling, friendship gyud akong feeling. Comfortable ko ba nga kana mag-uban mi kana friendship ana 3 times kay ko siya follow up nga kuan. 3 times ko nag-ingon nga la kanang friend gyud akong feeling sa imo ha. Ko ba? Ayaw diba? Akong So, during the time nung ano na siya, yun yung tinawag na nangungulit or courting na ba yun? Yung tinatawag, no? So, wala pang spark nun. Wala pa. Kasi, okay, friend lang talaga yung nakikita mo sa kanya. And then, dayon, aguman. Eventually, ako siyang gisugot kay siguro ka na na-develop. Kaya pirmi may uban. Okay. Kung January, February, March, April, May, 5 months. Okay. 5 months. So, May 10. Okay, no? So, iba talaga yung kilig talaga na pinakita niya. Yun yung tinawag na... Wala pa man ang kilig pag uyab na namo. Sa una nga. Ayaw, di ba? Sana Wala pa. Oo, kasi inobserbahan mo pa yun, yung feelings mo during that time. Oo. Okay. Akala ko may kilig na yun. Yung first date nyo, wala pa, di ba? Wala. Kuha na yun ng friendship. Nag-getting to know, ana. Okay.
Pero nakato na ko sa ilang balay, even di pa may uyab. Okay. Okay nang na birthday sa ilaha, occasion. Then siya po sa mua, visit po siya. Ganun pala yun. So parang ano yun, parang technique ni Amon yun. Base. Ana siguro. Parang nahuli ka sa ano niya, yung parang mo ni mga technique nga di kini basta-basta, mo ni mga di kini basta-basta maapak ba. Ayaw di ma. Sana ito yung gawin ko nga sikretong kuha gini karon ba. Ayaw di ma. Pero sana ang nakita ko kay Amo kasi sinabi niya is hindi talaga siya tumigil. Consistent. Yun talaga yun. Yun yung pinakamaganda. Kaya nanonood dyan ngayon, mga return missionary na wala pang uyab. Oo, wala pang kahati sa buhay. Consistent. Bilib ako sa sinabi na yung off-air kami. Naku, sinabi niya lahat. Talaga yung ginawa ko, Jo. Wala talaga kung ayaw niya pala, yun lang yapon. Patuloy lang talaga siya. Hanggang sa doon, nakuha na yung loob ng isang magandang sister, no? Kita naman brothers and sisters, hindi basta-basta. So, yun talaga po, brothers and sisters. So, kaya sa ating mga return missionary ngayon na nanonood, naku, yan na yan. Huwag kayong sabihin na ayaw ko kasi wala akong time. Talaga patuloy po, brothers and sisters, hanggang sa magbuo ngayong ginawa, no? Katulad ni even katong nga time kay uyab mi, nagsuwala pa man siya. Oo, di ba? Nagtrabaho na ba ako adto. Pero kwan gyud dapat sa mga brothers, isuti gyud ninyo nga kana dili ba nga kanang sabay-sabay lang. Ay, sabay-sabay. Isuti gyud. Ayaw di ma. Sister kana. I want you to become my eternal companion. Ana ba kay unsa may purpose di sa pag manguyab ka. So, imo gi-isuti nga pang pang eternal. Ako nakita kay Amon diretso siya to, no? Wala gid diretso siya no. Ganahan ko sa sister no ana. Ana jud. Dili nga kanang kwan. Sa ako wala ko naka-experience na mga ana. Hindi ako ganyan, iba din yung style ko. Ayaw di ma. Sana Sa ating mga brothers and sisters, no? Paki-like at share po yung ating usapang RM po, no? So kasama po natin si Sister Bayan. So doon na sa confession ni Brother Amon. Ano natin yung confession niya? Paano yun paano yun? Paano yun nabuo yun? Ano sa nag-isulti niya? Gihugma ta ka, Sister Diretso, agad ganun? Ano sa mantugyan sa manyang sulti? Maalala mo ba yung date na tamis na sinabi niya na gihugma ta ka, tapos sinabi mo, gihugma pa ta ka? May 10. May 10? Ano yun? Date or casual date talaga na sasabihin? Casual. Office to? Sana? Working day to. Working day, Then sabay may ug-ug ka ng karinderya ba? So kuan lagi siya. Cooking. Ga eskwela siya sa culinary arts. Diya silingan naman sa Water District niya. Water District ba? Lagi Silingan na. I love my silingan. So wala ni mo siya sinagot talaga sa email or chat? Ay, wala. So talagang doon talaga yung date na yun, sinabi, gikuan gini mo na, yes, ganyan. Yes, I don't, no? Nandyan ka na naman, pasulat sa time nga, bisan og kanang dili pa mi uyab, daga na mi kanang storya. Ay kanang nagstorya na about marriage, yun na. Pero dili nga among feelings. Ideas ba? Oo. Among ideal or ang among opinion. Among gusto sa among isag-usa ba? Nga unsa gid among kanang kung siya may tabo sa kung magminyo inana kung na siya mamenyuan o kung ako mamenyuan wala gyud kana ikaw inana wala pa gyud atong time katong dili pa mi uyab. Okay. Inana. So hindi ka nadala sa kanyang hindi ka nadala sa kung higugmaon si Sir ihatag hindi ka ganyan. Wala talaga siyang ganyan. Pero diretsahan talaga si Amon. Realistic ba? Oo. Realistic yun yung pinakamaganda, no? Kasi yung maniligaw is dandaanin sa quote-quote. Diba? Hindi ganyan Nagyapon text pero mas almost everyday miga. Yun no. Even ka na sa una overtime man po. Until 7 PM sa Water District. Siya gahulat. Yun no. Yun talaga brothers and sisters. Huwag kayong sumuko. Hindi pa uyab yan Huwag kayong sumuko. Even after uyab na ba? Hindi na ba? Ang sabi nito ni Gian, baka binili ni Amon yung buong gihakot o palit tabli sa muka.
Ayaw, di ba? Sana all. Shoutout natin si Gian, nanonood po sa atin yan. Baka binili ni Amo. Hi, Lahat yung Jen. paninda. Sa mukha. So message. Wala pa kwarta si Amon at to. Wala pa. Okay, eskwela siya. Si Janty pa. Wala naman Gian. Ano ka naman Gian? Ayaw, di ba? Sana all. Balay, Jen. So yun na yun. So doon na nagsimula and then nag-focus na kayo kung ano yung plan nyo na mag-temple. So when is the date gali na nakasal mo? January 7, 2014. Yun, 2014. Nauna kayo kasi kami, pag next year na. Kasi 2015 kami. So yun, no? So iba din yung experience namin. Nako, wag niyo na lang amin yung experience namin ni Vanessa. Ayaw, di ba? So ngayon, Job, mamaya sa ating pagbabalik, ito na yung last portion natin. Sige. Yung mensahe mo sa mga return missionary at sa mga paalis na mga mission. So ano yung mga simpleng tips mo? Lalong-lalo na sa mga RM ngayon. Maraming RM ngayon. Wala pang abihab. Nako. Ayaw, di ba? Especially yung mga lalaki. Dami pa. Yung mga sisters, naghihintay nandyan sa gilid. Wala pa rin. Mamaya po, usapan na natin yan sa pagbalik ng Usapang RM. But I can't feel them anymore. And these days I don't feel the same. But I'm still calling out your name. So I'm looking out and I'm looking in, trying to find my way back to you. And I'm holding on to a prayer and a song, and I'm starting to hear you. It's all too loud, but the sun shines through the cloud. Finally settled in your home. You said I'll never be alone. So I'm looking out and I'm looking in. I found my way back to you, and I'm holding on to a prayer and a song, and I'm starting to hear you. But it's all too loud. The sun shines through the cloud. Oh, it is all too loud. But the sun shines through the cloud. Kayo'y nakikinig sa Layahona Radio. Huwag kalimutang i-follow ang ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Layahona Radio, tunog lokal. Tunog lokal. I heard my name crossing You find rest from your worries, you find. Give us hope
Encircled in the arms of heaven's love, with grateful heart I walk the path. Mama feel it when it hurts. Early Sunday morning church. Round at last, binigyan kita. Basta't basahin mo, mulay-mulayin na. Layahona Radio, tunog lokal. Tunog lokal. At kayo ay nakikinig sa Layahona Radio, tunog lokal. Hi brothers and sisters, ako po si Daniel Alia Langzon from Tiboli Branch, Marbel District. Kayo po ay nakikinig sa Layahona Radio, tunog lokal. Layahona Radio, tunog lokal. Tunog lokal. I heard my name crossing You find rest from your worries you find. Give us hope when hope is gone. Encircled in the arms of heaven's love, with grateful heart I walk the path. Mama feel it when it hurts. Early Sunday morning church. Round at last, binigyan kita. Basta't basahin mo, mulay-mulayin na. Layahona Radio, tunog lokal. Tunog lokal. Basta't basahin mo, i-upload. We are back, brothers and sisters, sa Usapang Aren. Kasama niyo pa rin po ang ating pinakagwapa. Walay lain, no? Ang partner ni Brother Amon, si Sister Jobilin Bahian. Ayan. So sa ating mga brothers and sisters, ang daming shoutout dito. Nanonood sa atin, Hilen Tamiliran, and then also your partner Amon, John Bahian, no? And then Gian, and then so ang daming nanonood sa atin ngayon. Si Robinson Buhawi is watching right now. And then my companion Mark Alagos is watching right now sa programa po natin. Marvin Morales is watching right now, and also si Murag vlogger si Margie nanonood sa atin ngayon. Alright, so ngayon in conclusion natin sa usapan natin, no. So Sister Jobilin, ano kunting mensahe mo sa ating mga return missionary ngayon at doon sa mga papuntang mission? Ano yung mga tips na ibigay mo, na simpleng tips na makatulong sa kanila na kung ano tayo ngayon, no, as mga return missionary? Sige, ano na lang, share na ako akong experience on how I kanang prepared. I prepared myself before I went on a mission. Okay. So, the same sa akong gi-share kaganiha, ako mong gisulat. Unsa gyud akong kanang buhaton sa akong life kato. So, nag-attend ko og seminary, nag-graduate ko, dayon nag-attend kong institute, though kulang lang kog units before I serve sa mission. Then padayon po ko og pag-eskwela. So kung sa mga brothers karon dili pa man manghumano kay tungod lagi sa K-12 inana. Then early pud ang age, missionary age nga requirement karon. So kana siguro kana nga ato yung ang pag-mission man gud kay dili siya basta-basta kay you are representing the Lord. So need na equip pud nato atong self with kanang learnings nga unsa pud ang gusto ni Heavenly Father, ni Jesus Christ nga i-share nato, no, sa iyang i-prepare na tudloanan. So kana institute and seminary, then education, dayon mag-work with the missionaries. Yun, no. Kay in that way ma-feel nato ang glimpse of unsa gid ang missionary feels like ana. And then kung mag-mission man gid ta kay importante gid nga kato nga mga butang atong i-prepare ang pag-study sa Book of Mormon. Even kanang ako sa unaha, even nag-eskwela ko, nag-institute ko, everyday gyud ang pag-study sa Book of Mormon, murag naimong hobby ba. Even karon kay kami ni Amon nga kanang even minyo nami. So kanang scripture study gid mi everyday. Bisan na siya sa work niya, no. Everyday gid na siya kung siguro dako na ang 5 times nga di mi maka scripture study in a year tungod kay sa signal ba. Okay. Kung wala siya diri kay nag-work siya.
O then, amo pong gina-prepare si Jab na maanad siya. So, gina-pa-join po naman siya sa study sa Book of Mormon. So, kaya importante gid kayo ang preparation kay kung murang good siya o battlefield no pero spiritual lang ang atong sana battle dito sa mission. Mao nga kinahanglan pud kag spiritual preparation. Tinuod na siya. Yun talaga yung pinaka-importante. So, sa mga Mulakawig mission, yun po yung mga simple tips. Sa mga, how about sa mga return missionary? Sige, so sa return missionaries, kuan lang siguro, keep your, let us keep our faith burning nga kanang, barag, di ba kay, ang confidence, basin siguro mawala na medyo ma-decrease ba? Ang confidence. Padayon lang gyapon kung namoy plan nga mag-eskwela, kana, padayon pag-eskwela, kung mag-eskwela, mag-uyab, o padayon. Padayon, Or magninyo, mag-eskwela. Nana sa inyo, kay dagan magiging kay kung kailang nga, kanang ang tanan, ilan na silang gipagsabay, and they were successful, no? Na, walay hindrance, basta, kita, maningkamot lang ta, na mag-goal nga, og eternal marriage, then wala imposible. Tinood na siya. Kana nga, ma-accomplish na to na. So, then, kanang dili mo maulaw, no? Moingon mo nga, wala ka, RM na si sister, or si sister, kanang, syempre, kung ang missionary, manggod kung 18 years old, yun ka, nag-serve 20, di ba pa ka na mag-eskwela na, wala, maulaw ko kay naman siya eskwela, or maulaw ko kay RM na ba na siya. So, dili yun, no? Actually, ako kay murag victim po ko ano kay gaingnan ko. High standard, di kayo na si sister. Ayaw, di ma! Sa tinuod lang, ang mga sisters, dili na sila high standard. I-approach lang na ninyo sila yun. Di mo na siya in conclusion ko na ako nasabtan ha. Yung mga, kasi dumaan ako sa ganyan na nagsasabing high standard. Di lang makita nga bugdog si Mudgi ka. Ayaw, di ma! Kay, ang goal bitaw kay eternal marriage. So, mag-OYM gyapon ta. OYM, yan talaga yun. Si Jab, kana kong anak lalaki, no. Kung na siya serve, na siya kanang desire mag-serve, bisag pa siya na mag-eskwela, amo gid siyang suportahan. Or tinood. Gusto po siya nga kanang paguman niya o mission, mo pa siya na mag-school, magpadayon siya, at the same time, magminyo siya, amo gyapon siya, pwedeng kamutan na support iyang goal kay para man na siya sa iyang spiritual nga growth, progress. So, kana siya. So, ang faith lang siguro nato, ang Heavenly Father, padayon lang gyud kay naman siya ready to help us in all the righteous goals na atong iset sa ato. Tinuod gina siya. So, ano siya? OYM, open your mouth, yun. Katulad ng sinabi na simple kay nga gibuhat ni Brother Amo, no? At yun, napasagot talaga si Sister Jubilee. Nandyan ka na naman. Kita niyo, no? So, walang ano yan, brothers and sisters, no? Pag-start mo ngayon, uy, gusto ko to, tapos wala ka namang ginagawa. So, dapat start now. Oo. O ikaw, return missionary, meron ko kakilala. 10 years ng RM, wala pa rin. Nasa somewhere in distansya na area ngayon. 10 years na siyang RM, ha? Mag 11 years na. So, naunahan pa siya sa mga ano talaga. So, ang masasabi ko sa iyo, bro, ngayon, nakita mo yung experience ngayon ni sister, no? Yung panliligaw sa kanyang husband. Yun talaga yung technique. Ayaw, di ma! Sana all. Sa mga RM dyan, yun na yung technique. Ayaw, di ma! Yung mga experience ng mga RM, talagang mabigat din yung ano nila. Hindi natin alam yung dinadaan din nila ngayon. So, di na ito masulti no kung bakit nung ganyan sila. So, baka on process pa sila, no? Sa mga ganyang estilo. So, iba-iba naman kasi yung brothers and sisters. Yun po yung and also, no, palakpakan po natin yung ating bisita. Alam kong mama na to, busy na mami to. So, talaga, no, may mga pamilya na po tayo. Talagang pumunta po talaga si Sister Jubilin. Maraming salamat. Kabalo ko, busy kay ka, no? Busy kita. Paano kita mga busy ka, no? Iba talaga yung may pamilya na po, brothers and sisters. So, sa lahat po ng mga brothers and sisters, lalo yung sa Job, no? Maraming salamat, no, sa mga pumunta dito sa station natin para pag-usapan natin yung usapang RM na experience nyo. So, talagang busy. So, okay lang po yan, brothers and sisters. Welcome po akong magsabi kayo na busy kayo, Brother Diyos. Mga problema po yan, no?
Ayaw, di ma. Sana. Dagan na sa Job. Wala kong nanguyab pa ko, dagan na nagbasta. Ayaw, di ma. Sana. Mga busy, ako mo gina-invite, puro na mga mga pamilya na. Kasi maganda yung experience na yun. So, may share na talaga kung mga fruits ba na pagiging RM talaga. So, the best talaga. Thank you, Job, no? Sa time mo. Right, so brothers and sisters, no? Sa ating mga bro at mga sis, mapapanood po natin yung Usapang RM sa ating YouTube channel, no? I-type lang po doon Liahona Radio, and then you will see yung mga videos po natin doon sa Usapang RM. And then also paki-like at share po, and then subscribe. Palakpakan po, no, nasa mga 1.2 na po tayo na subscriber. Yung una po nasa 500 tayo, ngayon nasa 1.2 subscriber na po tayo sa ating YouTube channel. So, I hope po, no, sa video natin, marami pa po makapanood. Sa ating mga brothers and sisters, no, shout out po natin. Shout out natin, Job, si Bambam. Nanonood sa atin ngayon. Oo. Celeste Celeste. Oo, nanonood sa atin ngayon. Oh, yun, ito din yung sa mga SA president natin. Oh, kaya na si Bambam, siya actually ang akong kauban nga adto mi og temple. Yun, no? Si Bambam ato nga time, eskwela and work siya, no? Ako po nag-work na ko adto mig temple ana ubal mi ana. Bambam ato ta og temple na adto mi Friday. Kay para di lang mi maka-absent sa among work ug sa among sa studies pud niya. So adto mig Friday sakay mig barko. Saturday session mi. Saturday gabi uli mi. Kugihan kay mo ato na panahon, no? Sa ako ato ako ato ban ako ato bam. Wag ko plite ato bam. Ayaw, di ma. Ano ko na mag-apil bam kanigi si Bambam gido. Ito si Bambam isa din to sa mga witness namin sa wedding namin ni Vanessa. O talagang kugihan to si Sir Bambam. Ayaw, di ma. Sana. Buutan talaga, no? Hindi basta-basta yan si Bambam. Oh. Buutan kina siya na SA representative dito sa Cagayan de Oro, East State. Alright, so thank you po na marami, brothers and sisters, panonood po sa Usapang RM, no? And hopefully po, brothers and sisters, ay sa susunod na episode po natin ay manonood po kayo ulit sa ating programa. Alright, so thank you, Job. Meron kayo shoutout, Job, yung partner mo. Again, shoutout ko kang Amon, balik kay Papa. Nandyan ka. Pag-tanaw. Nasa ano siya ngayon? Naglarga lang barko, no? Naglarga. Ayun. Canada to US man yung barko ka. Ayun. So ingat, brother Amon, no? Maraming salamat. Palaging nanonood yan sa Amon. Nanonood yan sa atin. Ako po, ganahan man ko. Kanang usay lang kay kuhan ko kay ang mga mamlansya pa sa busy kikita mga kuhan. Pero sada, nice kayo nga program, no? Sisters and brothers. Akong lang nga, hopefully, kung i-invite mo ni Brother Joas, kanang hindi na mo mapalibad. Ayaw, di ma. Sana. Personally, nalipay po kung ako i-invite. At least, hopefully, maka-help po ko sa through sa ako experience nga na-share sa mga RMs o sa mga nag-prepare na mag-serve sa mission. So, kaya na siya. Okay. Message, si Jubilin, naging na Sister Bahian, Jubilin po na nagsasabi po sa inyo na ay naging mong balibad. Ayaw, di ma. Sana. Sa mukha. Salamat kayo, no? Salamat kayo, Sister Jubilin, no? Sa imong time na gihatag po namin. So, sa susunod po na Saturday po, brothers and sisters, magkita-kita ulit tayo dito po sa Usapang RM. Kasama niyo po rin po si DJ Jazz. Bye-bye! Bye! Kayo'y nakikinig sa Liahona Radio. Huwag kalimutang i-follow ang ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Kayo'y nakikinig sa Liahona Radio. Huwag kalimutang i-follow ang ating Facebook page. Liahona Radio, tunog lokal. Tunog lokal. I heard my name crossing You find rest from your worries, you find. Give us hope when hope is gone. Encircled in the arms of heaven's love, with grateful heart I walk the path. Mama feeling when it hurts. It's early Sunday morning church. Ground at last, binigyan kita. Basta't basahin mo, mulay-mulayin na. Liahona Radio, tunog lokal. Tunog lokal. Basta't basahin mo, i-upload.
Malamig ang simoy ng hangin, kay saya ng bawat damdamin. Ang tibok ng puso sa dibdib, para bang bulong na ng langit. Himig ng Pasko'y laganap, mayroong silang lahat. Walang kalungkutan, lubos ang kasiyahan. Himig ng Pasko'y umiiral sa loob ng bawat tahanan. Masaya ang mga tanawin, may awit ang simoy ng hangin. Himig ng Pasko'y laganap, mayroong silang lahat. Walang kalungkutan, lubos ang kasiyahan. Himig ng Pasko'y umiiral sa loob ng bawat tahanan. Masaya